So alamin po natin ang update ngayon mga sangkay tungkol po sa tumitinding gulo ngayon doon sa South Korea. Hello, what's up mga sangkay? Magandang oras po sa inyong lahat. Pandaigdigang balita po tayo ngayon. May nagaganap po pa kasing kaguluhan ngayon doon sa South Korea. Pag-usapan po natin ito. But anyway guys, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. Kung gusto nyong mapabilang sa paparating na 1.4 million subscribers, ang gawin nyo lamang mga sangkay, i-click nyo po yung subscribe button na makikita po sa ibaba mismo ng video na to. I-click nyo po yung subscribe, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Sa mga solid sangkay na nanonood ngayon, mag-comment po kayo ng hashtag solid sangkay kasama po ang inyong mga lugar para magkakilala po tayo dito sa YouTube. Alright, ito nga po ang nangyari mga sangkay. Ito yung sitwasyon ngayon doon sa bansang South Korea. Maraming militar ang nagkalat ngayon sa kanilang mga kakalsadahan. Kasi nag-impose nga po ng martial law ang kanilang presidente. So, tingnan nyo mga sangkay ang nangyayari. Nag-impose ng martial law, maraming tao, mga sangkay, hindi nagustuhan ito. Pero, wala rin po silang magagawa dahil, batas militar. Kapag diniklara ito, sa unang pagkakataon, of course, meron pong meron pong hidwaan na magaganap sa pagitan po ng militar at mga taga-suporta ng opposition. Parang nangyari po ito sa Pilipinas noong 1972. Pero mga sangkay, kalaunan, talo din po itong mga nagpoprotesta noon sa ating bansa. So ganito din po ang possible na mangyayari noon kung nagtuloy-tuloy itong martial law. Kasi ang maiipit lamang po dito itong mga suwail sa pamahalaan at mga ayaw mga sangkay sa katahimikan at gusto po nila ng gulo sa kanilang bansa. Pero mga sangkay, dito sa South Korea kasi, ayon po sa report, kaya po nag-impose ng martial law dahil itong opposition party na kumukontra po sa presidente ng bansang South Korea ay nakikipagsabwatan daw po sa North Koreans. So, delikado ito mga sangkay kung ganito ang ginagawa ng opposition na para lamang po makakuha sila ng spotlight, makikipagsabwatan na po sila sa kanilang mga kalaban. Lalong-lalo na po ang North Korea, nag-aabang lamang po yan mga sangkay kung kailan po talaga magkakaroon ng chance na makakapag-take over po sila sa gobyerno ng South. Ngayon, ito po ang balita tungkol dyan. Tingnan po natin mga sangkay. A dramatic day of developments in South Korea, a country now in the grip of a major political crisis. Nasa major political crisis ang kanilang bansa. Siyempre, pag may political crisis, ang mangyayari din po dyan, may mga taga-suporta. Lalong-lalo na presidential system din po itong South Korea. Pansinin nyo ito mga sangkay, lahat po, halos ang presidential system, nagkakagulo po. Mabilis po na nagkakagulo ang kanilang mga bansa, kagaya po ng Pilipinas, di ba? Magulo ang sistema dahil nga po, presidential system po tayo. Ganon din po sa South Korea. Ganon din po sa Amerika, may mga ganito din pong nangyayari. Pagdating po sa mga parliamentary na mga bansa, hindi po ganito kagulo. Tanging mga presidential system lamang po talaga. Martial law and military rule declared by President Yoon earlier in the day have now been lifted. Tinanggal na po. So anong nangyari? Bakit tinanggal po ng South Korean president itong martial law? Accused the country's main opposition party of paralyzing his minority government and sympathizing with North Korea. Ayan na, nakikipag-sympathize daw po sa North Korea. Yun na, mahirap mga sangkay. Kasi okay lang siguro na magkaaway-away kayo sa loob, magkontrahan kayo, pero yung makikipagsimpatya ka na, alyansa ka na sa mga kalaban, mga sangkayin, yun na mahirap
itong diktador ng North Korea, nag-aabang lamang po yan kung kailan hihina po ang South. Well, troops were on the streets and there were clashes between police and protesters outside Parliament when martial law was announced. Demonstrators then demanded President Yoon be arrested. There is relative calm now, but the crisis has alarmed many around the world, with South Korea, a democracy firmly allied to the West, but sharing a border with communist North Korea. Both the US and the UK say they're deeply concerned about the situation. Well, Laura Bicker is live in Seoul for us tonight. Laura. Oh, ayan, makikita nyo, marami pong napuprotesta ngayon mga sangkay. So, look alike po talaga sa Pilipinas ito, maging sa Amerika. Dahil po sa pulpol na political system, presidential system, ayan po, ganyang kagulo. Kaya nga po, sana mag-parliamentary system na rin po tayo para hindi na rin po kagulo o ganyang kagulo ang Pilipinas. Well, as you can hear, the protesters are still in full voice. It's a new day here in Seoul, and they have several pleas to the parliament. They are calling for the president to be removed. Remember, this is a population that has already lived through military dictatorships. They did not expect to see it, however, briefly back here in 2024. Now, there are two key questions, Clive. Firstly, what was the president thinking? And secondly, what happens next? Soldiers and police Grabe, tingnan nyo mga sangkay yung nangyayari. blocked the entrance to South Korea's parliament following the orders of a desperate president. Grabe. Locked in a bitter fight with his political rivals, Ganyan po kagulo ang presidential system, guys. Kaya gising na po tayo. Sana, suportahan po natin itong parliamentary system. Kasi ito lamang po yung solution para tumino itong mga politicians. and deeply unpopular, Yoon Suk-yeol took drastic action. 친애하는 국민 여러분, through this martial law I will rebuild and protect the free Republic of Korea, which is falling into the depths of national ruin. Within hours, thousands of protesters made it clear they would Grabe, Naglabasa na po yung mga taong mga sangkay. not comply with what they viewed as an attempted coup. Wala. Tumatawa ngayon sigurado itong North Korea kasi nagkakagulo ang South. Withdraw the martial law. Arrest Yoon, they chanted. I believe I should step forward and take action. Things like this should never happen. After watching the news, I felt anxious, and I also thought that this is such a national shame. Clashes broke out as police tried to hold them back, while helicopters thumped overhead. Meanwhile, members of the country's National Grabe, tingnan nyo. Assembly battled their Ang own gulo-gulo nila ngayon. military to take back their elected seats, getting there in whatever way they could. The vote was unanimous. Martial law was overruled, while the country's parliament bore the scars of the evening's chaos. Many protesters stayed in place and had to wait hours to hear that finally President Yoon accepted his brief attempt at military rule was over. Ito yung opposition nila mga sangkay. Tingin ko nga, baka mag-step down na rin po itong presidente nila. Kalaunan, itong presidente ng South Korea. Just in case, mga sangkay, hindi po mapipigil itong gulo na nagaganap ngayon dyan sa South. Declaration of martial law lacks the necessary procedural requirements and was void from the outset. South Korea is a stable democracy, but it's also a noisy one. And today its parliament Diba? It is also a noisy one. May democracy nga mga sangkay, pero maingay. Parang Pilipinas din po yan, di ba? May nagpo-protesta, may pa-EDSA pa. Di ba? Ganito po yung political system kapangit sa mga bansa na may presidential system. and its people roared at the most serious challenge to the country's democracy since the 1980s. Okay. Ngayon mga sanggay, tinanggal na nga po itong kanilang martial law doon
Dahil nga po, mas lamang po talaga ang opposition party. Nagbotohan sila at panalo po sila mga sangkay. So, kailangan na pong tanggalin ng presidente. Tinanggal po. Pero kung nagtuloy-tuloy ito mga sangkay, wala namang magagawa itong mga nagpuprotesta kasi ganun po ang martial law eh. Pipigilan na ito yung mga anumang ginagawa ng mga nagpuprotesta o anong pa mang mga kilos na delikado sa isang bansa. Pero ngayong tinanggal ng mga sangkay, pabor po ito sa opposition. Ngayon, nagkakagulo na. Marami po ang nagpuprotesta, nagrarally na po mga sangkay. Ganito po kapangit ang presidential system. I hope na nakikita na po natin ngayon. Pero mga sangkay, eto lang. Sa nangyayaring to, doon sa South Korea, nagtataka lang ako, bakit may ganitong comment? Di ko alam. Bakit? Bakit may ganitong klaseng comment? Di ko maintindihan. Baka kayo, mga sangkay, kaya niyong ipaliwanag ito sa atin. Bakit may ganitong klaseng comment sa deklarasyon ng martial law doon po sa South Korea? Pakipaliwanag lang sa akin. Alright? So, ako na po yung magpapaalam, pero bago ang lahat, mga sangkay, subscribe po muna yung isa kong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Dito, mga sangkay, marami po kayong mapupulot na kaalaman. Sigurado po yan. Dahil dito nag-upload po tayo ng mga mahalagang topic, mga sangkay, related po sa Bible. So, hanapin nyo lamang po ito sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.